Sige! Aya! Nasaan si Suga? Ang dalaga ay hindi inakala na ang simpleng pagkahulog ay magbabago sa kanyang buhay mapakailanman. Ang pangalan ng dalaga ay Aya. Ang kanyang ama ay may-ari ng tindahan ng tukwa at tuwing umaga ang kanilang pamilya na binubuo ng anim ay nagtutulungan sa paggawa ng tukwa. Araw yon ng pagsusulit sa pagpasok sa mataas na paaralan ni Aya at nakalimutan niya ang kanyang tiket sa pagpasok. Sa kabutihang palad, napansin ito ng kanyang ina sa tamang oras at tinawag siya babalik. Pero sa bus papuntang paaralan, aksidenteng nakatulog si Aya at nalampasan ang kanyang hintuan. Nang magising siya, tumakbo siya papunta sa paaralan, ngunit nadapa at natumba. Hinampag niya ang sakit at agad na tumayo. Sa oras na yon, nagsimula na ang pagsusulit. Sa kanyang pagkataranta, nadapa ulit si Aya at natumba ang isang hilera ng mga bisikleta. Doon niya nakasalubong si Haruto na balak sanang latawan ang pagsusulit. Mukhang naiinis si Haruto pero tinulungan pa rin niya si Aya na itayo ang mga bisikleta. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kinuha ni Aya ang nahulog na backpack at nagmadaling pumunta sa paaralan hanggang sa lumambot si Haruto at nagalok na ihatid siya. Pagkatapos ihatid si Aya sa klinika, paalis na si Haruto nang pigilan siya ng isang guro na may dalang mga papel ng pagsusulit. Sinabi ng guro na maaari nilang kunin ang pagsusulit doon mismo sa klinika. Tuwang-tuwa si Aya pero naiinis si Haruto. Ayaw niya talagang kumuha ng pagsusulit sa simula pa lang. Nang lumabas ang mga resulta, nakapasok si Aya sa Tokyo High School. Noong gabing iyon, nagdiwang ang kanyang pamilya para sa kanya. Pero tinanong ni Aya ang kanyang ina kung pwedeng uminom ang kanyang ama at pumayag ang kanyang ina. Pero nang ibuhos ni Aya ang sakit para sa kanyang ama, aksidente niya itong natapon. Para sa iba, isa lang itong maliit na pagkakamali. Pero napaisip ang kanyang ina. Sa unang araw ng paaralan, may isang estudyanteng dumating ng huli. Si Haruto iyon. Kumaway si Aya sa kanya pero hindi siya pinansin. Ilang araw ang lumipas. Naglalakad si Aya papunta sa paaralan. Gaya ng dati, nang bigla na lang nawalan ng balanse ang kanyang katawan. Bumagsak siya ng malakas sa lupa. Dinala siya ng kanyang ina sa ospital. Karamihan sa mga tao ay instinctively na ilalabas ang kanilang mga kamay para masalo ang pagbagsak pero walang galos sa mga kamay ni Aya. Yun ang nagpaalala sa kanyang ina. Sinuri ng doktor si Aya at natuklasan na nahihirapan siyang manatiling balanse kahit sa simpleng galaw. Ilang araw ang lumipas, dumating ang diagnosis. Sinabi ng doktor sa nanay ni Aya na si Aya ay may spinocerebellar degeneration. Unti-unting mawawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan habang nasisira ang kanyang mga ugat. Mananatili siyang ganap na may malay, ngunit hindi niya makokontrol ang kanyang sariling mga galaw. At hanggang sa araw na iyon, wala pang nagtagumpay na kaso ng paggamon. Para sa isang ina na tanggapin na ang kanyang 15 taong gulang na anak na babae ay may sakit na walang lunas, halos imposible ito. Pero sa mismong sandaling iyon, nasa paaralan si Aya, hinihikayat ang kanyang mga kaklase na sumali sa kompetisyon ng koro ng magkasama. Ayaw paniwalaan ng nanay ni Aya. Naghanap siya kahit saan, bumisita sa mga kilalang ospital at doktor, pero walang nagbigay sa kanya ng sagot na inaasahan niya. Sa wakas, lumubog ang masakit na katotohanan at kinailangan niyang tanggapin ito. Habang nakikinig sa boses ng kanyang anak sa telepono, hindi na napigilan ng nanay ni Aya. Siya ay humagulgol. Kung kaya niya, ipagpapalit niya ang lugar kay Aya sa isang igla, kukunin ang lahat ng sakit para sa sarili niya. Sa gabi, pinapakain ni Aya ang mga asong gala sa parke ng makasalubong niya si Haruto na pumunta rin para pakainin sila. Bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Kinuha ni Aya ang tuta at bumalik sa kanilang bahay kasama si Haruto para sumilong mula sa ulan. Nang makita ng tatay ni Aya na may kasamang lalaki ang anak niya pa uwi, medyo naguluhan siya. Plano sanang itanong ni Aya kung pwedeng manatili ang tuta ng isang gabi pero sa kanyang gulat agad pumayag ang kanyang nanay na pwede nilang alagaan ito. Si Aya ay tuwang-tuwa pero ang nakababatang kapatid niya ay naiinis. Nagtanong siya sa kanilang ina kung pwede siyang mag-alaga ng pusa dati pero tinanggihan siya. Inisip ng kapatid na ito ay isa na namang halimbawa ng pagpabor ng kanilang mga magulang kay Aya. Ang hindi alam ng kapatid ay alam na ng mga magulang ni Aya na mayroon siyang sakit na hindi na magagamot. Gusto lang nilang magkaroon si Aya ng maraming masasayang sandali hanggat maaari. Nagpasya silang huwag munang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang kalagayan pero matalino si Aya. Kahit na sinabi ng kanyang ina na ang kanyang mga sintomas ay simpleng adolescent autonomic nervous system disorder, hindi maiwasan ni Aya na maghinala matapos ang sinabi ng doktor at sa paglala ng kanyang mga sintomas araw-araw. Habang nakaupo mag-isa sa pasilyo ng ospital, nakilala ni Aya si Ana. Nang marinig niyang naroon si Ana para bisitahin ang kanyang ama, inalok ni Aya na tulungan si Ana na dalhin ang kanyang mga gamit sa silid ng ospital. Noong nakarating sila doon, nakita ni Aya na nakaratay at paralisado ang tatay ni Ana. Napansin din niya na ang pangalan ng doktor sa dingding ay kapareho ng sa kanyang mga doktor. Sa ngalo ng pagkabalisa ang bumalo sa kanya. Pagkatapos ng practice ng basketball, masaya nakikipag-usap si Aya sa kanyang mga kaibigan nang tawagin siya ng isang nakatataas na estudyante. Inibitahan niya siya pagkatapos ng klase pero dinala siya sa tindahan ng sapatos para tulungan siyang pumili ng sapatos. Nang umalis sila, kumuha siya ng sintas ng sapatos na nakasabit malapit at sinabing ito ay regalo para sa kanya. Mabait pa rin, nagkunwari pa ring masaya si Aya. Biglang may dalawang bata na tumakbo pa palapit, naglalaro. Instinctively, sinubukan ni Aya na umiwas pero hindi gumalaw ang kanyang katawan. Natumba siya sa lupa dahil sa mga bata. Ilang araw ang lumipas, nagdala si Aya ng mga bulaklak sa ospital para bisitahin ang tatay ni Ana. Tinanong niya kung anong sakit ang meron nito. Spinocerebellar degeneration, sabi ni Ana. Ito ang unang beses na narinig ni Aya ang pangalang iyon. Habang pinag-uusapan nila ang mga sintomas ng tatay ni Ana, hindi maiwasan ni Aya na iugnay ang mga ito sa lahat ng kakaibang nararamdaman niya kamakailan. Nang gabing iyon, palihim na pumasok si Aya sa laboratorio ng biology. Gusto niyang gamitin ang computer para hanapin ang sakit na narinig niya sa ospital. Nakatitig sa makapal na teksto sa screen. Bumalik sa isip ni Aya ang mga imahe ng tatay ni Ana na nakahiga paralisado sa kama at ang mga alaala ng sarili niyang lumalalang sintomas. Biglang pumasok si Haruto. Sinabi niyang dumating siya para alagaan ang may sakit na isda sa tangke. Sa kung anong dahilan, tuwing kasama niya si Haruto, palaging naipapakita ni Aya ang tunay niyang nararamdaman. Hoy,
Nang makauwi si Aya, nakita niya kung gaano kaalala ang itsura ng kanyang mga magulang. Agad niyang inayos ang sarili at pinilit gumiti. Tumingin siya sa kalendaryo sa dingding na may marka ng kompetisyon ng koro. At ang susunod niyang appointment sa doktor, nagpasya si Aya na harapin ang katotohanan sa araw na iyon. Sa ensayo, bumalik siya sa dati niyang sarili. Habang pinapanood ang kanyang mga kaklase na kumanta, lalo siyang naging determinado na gawin ang kanyang makakaya sa kompetisyon. Siyempre, natatakot siyang harapin ang katotohanan, pero alam din niyang kakailanganin niyang harapin ang kanyang tunay na kapalaran balang araw. Nagsasalita ng hapon.